Nag-ano lang, pinsa lang. Insa. Tapos pag sa trabaho na, doon na. May nagtanong kasi flight niya ngayong January 6. Good luck bro. Tapos di pa siya marunong mag-Korean. Same Ang lang kaya bro. tanong niya baka magalit yung amo. Hanggang ngayon, hindi din eh. Hindi din maintindihan. Kasi uso talaga dito sa language. Anyong, Chingudol. Kumusta kayo? Unang-una sa lahat, no? Happy New Year sa inyong lahat. 2025 na. Kakauwi lang natin. Galing dito kila Pare Jomar. Dito tayo nag New Year. Tapos may dala pa tayong pasalubong ba? Kumba. Nakasyaron pa. So, meron pala nagtatanong na isa sa Chingudol natin. Sabi niya, flight na daw niya ngayong January 6. Papunta dito sa Korea. Tapos naging isa ng tips kung ano daw yung magiging expectation niya sa kanyang amo kasi hindi pa niya kabisado mag-Korean. Tapos yung pinag-aralan niya nakalimutan niya. So baka daw mapagalitan siya amo niya pagdating niya dito. Base lang naman sa experience dati. Siguro lahat naman ng mga IPS kapag unang dating dito, hindi pa talaga marunong mag-Korean. So ako dati, pagdating ko dito, hindi pa ako marunong mag-Korean. So, pasalamat na rin ako sa aking amo kasi sobrang bait talaga. Hindi naman magagalit agad yung amo mo kapag hindi ka marunong mag-Korean. Kasi expectation niya nila na hindi ka pa talaga marunong mag-Korean kasi dayuhan ka, foreigner ka. So mahirapan ka sa conversation. So yung magiging conversation nyo dyan, isa in language lang. Yung kasi yung ginawa sa akin dati ng mga kasamang Koreano nung una kong dumating dito. Kaya huwag ka matakot. Siguro huwag ka matakot. Kasi normal lang naman yan kabahan. Pero mag-familiarize ka ng mga basic lang na mga Korean phrases. Yun, yung mga annyeonghaseyo, mga ganyan. Kasi ma-appreciate din yan nila kapag sinubukan mo talaga mag-Korean kahit papano. Yun, ma-appreciate nila yan. Yan si Pare Jomar. Ganda ng area nila dito, sobra. Kaya sa mga papunta na dito sa Korea, lubos-lubosin nyo yung time nyo nandyan pa kayo sa Pilipinas. Magbanding kayo sa pamilya nyo kasi mabilis lang talaga yung panahon. Tapos pag andito na kayo, siyempre bihira lang tayo makauwi ng Pilipinas. So unang-una dyan, ma-homesick. Kaya huwag kayong magmadali. Lalo na yung mga meron ng employer. Yun, magbanding-banding kayo dyan. Enjoyin nyo yung araw nandyan pa kayo sa Pilipinas. Banding nyo yung pamilya nyo. Gumala kayo. Kasi mamimiss nyo yan pag nandito na kayo sa Korea. Diba, Sir Jomar? Tama dyan na. Katong expectation ni mo, pag-abot ni mo Andrea ba? Nasuko yung nga mo, hindi ka mo Korean? Hindi naman. Yan naman, nag-ano lang, pinsa lang. Insa. Tapos pag sa trabaho na, doon na. May nagtanong kasi flight niya ngayong January 6. Good luck bro. Tapos hindi pa siya marunong mag-Korean. Same lang kaya bro. Tanong niya baka magalit yung amo. Hanggang ngayon, hindi din eh. Hindi din maintindihan. Kasi uso talaga dito sa language. Sa language yung labanan dito basta sundin mo lang yung mga inutos nila, ganun. Yung time na kasama niyo yung pamilya niyo kasi dito wala talaga yun. New Year na New Year. Tingnan mo. Walang masyadong tao, yung paligid. Walang masyadong maingay. Ito. Ayun, naka-Sharon pa nga. Kaya laban lang. Yung mga nagbabalak pa lang na mag-aaral ng Korean language, sipagan nyo kasi bihira lang yung pagkakataon na makapunta ka dito sa South Korea Pagdasal nyo, palagi. Ganun lang Mabait talaga. yung mga kasama at saka yung amo. Pasortihan din. Yan lang talaga. Wala nang iba. Yung mga paalis na, magdasal talaga kayo na sana yung employer nyo mabait. Tapos lalong-lalo na yung mga kasamahan nyo sa trabaho kasi yun yung number 1 na magpapay-stress. Yung number 1 magpapay-stress, no? Kapag may kasama kang mga alam mo na yung mga ugali. Kumusta mga kasama mo doon? Kasama mo mga Koreano? Wala akong masabi. Ayos ba? Depende talaga sa tao. Depende din sa tao. Kaya May magdasal. mabait, may hindi. Pero kapag yung inutos sila na gawa mo naman ng tama, walang problema sa kanila yon. Walang problema yon. Tapos unang din nila yung pag marunong ka mag-Korean,
parang mababait sila sa inyo. Kasi magkakaintindihan kayo eh. Inobserbahan ko din yan eh. Mas gusto nila yung ano talaga, kapag kahit kunti, meron kang alam na Korean language. Alam na may inuuto sila, dapat masunod mo yun kasi kapag nagkamali ka doon. Kaya yung sinasabi ko nga na magdasal kayo. Sana yung employer niyo is mabait, tapos yung makasama niyo sa trabaho. Mabilis lang yung panahon. Ngayon nga pala dito, 2025, yung increase ng sahod simula na ngayong araw, January 1. So, kahit na mababa yung palitan ngayon ng Korean won into peso, laban pa rin. Ang importante naman dyan is nandito sa Korea, di ba? So, yun lang. Shout out sa inyong lahat, no? Happy New Year, saka God bless.